sa ngayon sa 250 per bundle, nag-aagawan pa yung mga customer. So may mga nagbibigay na mga buyer, supplier na 300. Pero sa akin 250, happy na talaga ako dyan sa 250. So bigay ko na lang doon sa mga nagre-receive yung 50 per bundle. Sa kanila na yan, para kikita din naman sila. So weekly mo? Yung weekly ko sir, hindi bumaba sa 12K. So yun, ngayong El Nino? Ngayong El Nino sa sitaw. Sa sitaw lang yan sir. So ito, dinaanan pa ng taginit. Yes, taginit ako yan idol. So paano na lang kaya kung walang init, nakatikim ng ulan. So ano yung mga ginagawa mo sir, yung walang ulan? So ano yung binibigay mo na source of water? So yun mga kaagri, tingnan mo, lapit mo dito sir. Ang cameraman natin ngayon sir ay si Pinoy Palaboy. So bigatin tayo ngayong araw na to. Maraming nagsasabi mga kaagri, paano ba kumita sa kikita sa farming? So may patunay ako ngayon mga kaagri, dating 2 beses nag-abroad si sir, 2 beses nag-abroad, pero ngayon nauwi pa rin sa farming kagaya ng kwento niya kanina. So ngayon tunghayan natin yung kanyang kabanata ng kanyang buhay, kasi iba to mga kaagri. Kadalasan nakikita natin dito farm diretso. Ito sir, kwentuhan mo kami konti doon sa pag-abroad mo hanggang napunta ka dito sa farming. Actually sir, bali lumaki kami sa farm. So sa hirap ng buhay dati, traditional farming, hirap talaga. So after ko na-graduate ng college as working student sa NDKC, so bugbog talaga ito sa trabaho. Nagsikap talaga ako magkapag-abroad. So doon naman sa abroad, nagsikap ako doon na ma-develop yung skill ko. So after 2 years, no, nagiging stillman foreman tayo. Pero pag uwi ko sa Pinas, yung puso ko talagang sa farming talaga. So bumalik pa rin ako sa farming. Pag uli sa farm, pichay ka agad. After 1 month, kumita naman. So na-enjoy talagang farming. Ngayon sir, putulin ko lang sir. Ito yung pinaka-importante ngayon sir. Ngayon ay El Nino. So ano yung mga pamaraan mo? Pwede ba natin i-share sa kanila? Yes sir, walang problema mo. Bali, yung Apos Mini Farm is tuloy-tuloy tayo sa pagbigay ng mga bagong idea. So sa akin naman dito, kung hindi maganda sa trial ko, hindi ko talaga ini-share. Hindi ko tinuturo. Ito naman is, sa tingin ko, success naman siya kasi sa sobrang init ngayon, yung harvest ko is hindi naman ganong affected. Ito yung ito na area kasi naka-ready na yung ito na area is ready na siya for El Nino. So may greenhouse na tayo. Tapos mayroon din tayong foliar na ginagamit na napatunayan natin na effective siya during tag-init talaga. Yun ang maganda. So, anong foliar yun sir? Ito yun sir, ito yung foliar na ginamit ko sir. Ayan, kung kita nyo yung bunga, ayan. So mura lang din siya kung titingnan natin. So, sa vegetable gamit ko is nasa 20 ml lang sir ang ginagamit ko. Natuplada sa vegetable. Kasi gumagamit din ako ng ganyan sir. Gumagamit din ako ng ganyan. Yan, ito siya fast draw. Mura lang siya idol. Kitaan natin sir. Anong magandang kitaan niya? Sa kitaan ngayon sir, sabi hindi naman lahat na gulay talaga. Dito lang tayo focus sa sitaw sir, medyo magandang kitaan ngayon. So sa ngayon sa 250 per bundle, nag-aagawan pa yung mga customer. So may mga nagbibigay na mga buyer, supplier na 300. Pero sa akin 250, happy na talaga ako dyan sa 250. So bigay ko na lang doon sa mga nagre-receive yung 50 per bundle. Sa kanila na yan, para kikita din naman sila. So weekly mo? Yung weekly ko sir, hindi bumaba sa 12K. So yun, ngayong El Nino? Ngayong El Nino sa sitaw. Sa sitaw lang yan sir. Napakaganda. At nakita natin mga kagri, tingnan natin. Ipa-discuss natin to kay Sir. Yan, kasi ito yung kadalasang problema natin ngayon kasi hindi nakapagtanim yung ating mga farmers. So paano mo to naisipan sir na gawin to? Saan mo nakuha tong idea na to? So ano talaga natin idol na nauna naman talaga yung nasa ibang bansa. So ang ginawa natin, kung ano yung ginagawa nila, hinanapan natin. Mayroon naman sa Shopee, binili natin, sinubukan. At least ngayon ito na siya idol. So napatunayan ko talaga personal na mas maganda siya kung gagamit tayo ng ganito. Kasi kung dilig lang nasa ano lang siya, pag didilig nasa puno lang yung basa, tapos hindi makasustain. Hindi siya makasustain kasi once na magdilig ka, mga 3 beses, pang-4 na beses yan, hindi na makapasok yung tubig sa ilalim. Hindi maka-absorb. Kahit basa pa yung sa taas, hindi na siya papasok. Pag dito sa greenhouse, parang ulan talaga siya, pasok na pasok yan sa ilalim. Ito bago pa lang. So ito nakagandahan ng greenhouse. So advice ko sa mga gusto mag-farm, kung may water source naman kayo, bili na lang kayo ng greenhouse. Laser na po yung Shopee mabibili. Mabibili sa Shopee. Yan ang kagandahan. So bagong tuklas natin, so may paraan na naman tayo. Yeah. Sir, advice mo sa mga talagang na-discourage sa farming, lalong-lalo na kayong tag-init? Sa akin naman, tuloy lang tayo ang talaban kasi sa amin dito is fighting for survival tayo. Ngayon, hindi na kayo ganong mahirapan kasi nga andito na kami nauna nagka-trial. So sinishare na namin yung ano yung naging sa pagpahirap namin sa El Nino, may solusyon na kami nakita, sinishare namin, hindi namin tinatago.
So tuloy lang ang laban. Kung may mga katanungan man kayo, pwede kayong mag-message sa akin, baka may tutulong. Yes, so andyan naman sila, Yes, Sir Palaboy. sila Sir Palaboy. Lahat tayo magtutulungan kung paano yung gagaan sa ating mga farmers, kung saan tayo kikita. So hindi naman mag-istilan tayo sa isang tanim kasi alam ko sir, ang dami mong tanim dito. Yes po, bali naka-multi-crop po tayo kasi nga yung presyo kasi ang pinakamahirap na kalaban nating lahat na hindi natin pwede hawakan. Isa-isahin natin yan mga ka-agre. So dito muna tayo sa sitaw kasi nakaka-inspire yung kwento ni Sir Apos Farm. So soon mga ka-agre, ating i-follow yung kanyang page. So soon sir na gagawa tayo ng sense kasama din sila ni Sir Palaboy. So gagawa kasi tayo ng hugpo. Hugpo ba yun sir? Para doon sa mga farmers kung paano natin paigtingin, palawakin kaisipan ng ating mga farmers. Maganda yan, idol. So ang ideya ngayon mga ka-agro, ang kwento ni sir, 2 beses siya nag-abroad. Pero nag-invest siya, lupa yung in-invest niya doon sa abroad, pagdating dito ito na. So una pa lang to na episode mga ka-agri, isa-isahin natin para maintindihan din natin kung ano yung farming kasi nasa taas tayo ng bundok dito sa Paco, Kidapawan, North Cotabato. Dito sa Paco mga ka-agri, dito natin nakikita si sir na talagang yung dedikasyon niya sa pagtatanim. Ayun, parang hindi tinamaan ng tag-init. Mag-4 na buwan na walang tag-init sir, anong diskarte? Yung preparation talaga maganda, idol. Tapos yun nga, kahit kung tag-init naman hindi tayo magtatanim, kumakain pa rin tayo kaya kailangan magtanim. So sa akin is ano talaga, kahit tag-init, tagtanim ako. Planted ko ito last January 3 hanggang 5. So kasagsagan ng tag-init. Yes, kasagsagan ng tag-init. So hindi ka natakot. Hindi ko natakot kasi nga kailangan na rin, kumakain din kami kahit ano talaga. So sacrifice na lang talaga. Ayan. So ito dinaanan pa ng tag-init. Yes, tag-init ako yan, idol. So paano na lang kaya kung tinamaan na nakatikim ng ulan. So ano yung mga ginagawa mo sir, yung walang ulan? So ano yung binibigay mo na source of water? Kasi sa amin dito sir is itong area 1 is naka deep well talaga kami. So yun nga, magdidilig talaga, rainhose yung gamit. Tapos diligan siya. Pero ito naman itong mais na to is 2 beses lang ako nakadilig during flowering stage lang talaga. So bakit? Anong ano doon? Kasi kailangan ng tanim. Kasi maraming nagtatanong, kailangan talaga nating patubig. Yes, so may mga technique kasi siguro na ginagawa. Sa akin naman is para ano lang, parang trial and error ko kasi nga matagal din ako sa sweet corn, sweet corn. Ngayon lang ako nag-trial nito. Tapos nakita ko siya, pinakailangan talaga ng tanim pag during flowering stage. So yung kailangan nila ng tubig para sa akin lang yun na ano. So doon ko siya diniligan. So 2 beses na 2 beses lang at ito na yung resulta ngayon. So napakaganda. Hindi naman siya perfect pero at least may chemicals, wala kang ginagamit ng mga chemicals, either insecticide, foliar, mga ganon. Ito foliar idol is yan pa lang isa, nakagamit tayo ng isang beses na isang beses lang tayo naka-apply ng fast growth. Yung fast growth. So yun din ginagamit natin. Before ng flowering stage tayo nakapag-apply. Yun. So ito malapit na ma-harvest. Yes, malapit na idol kasi planted to last January 3 hanggang 5. So target ko ngayon is nasa mga 15, 112 o 110. Depende na lang. So kaya binuksan namin para subukan ko siya kung tuyo na yung mata niya. So biruin mo mga ka-agri, no? January tinanim, kasagsagan ng tag-init. So si sir hindi natakot. Kung mapapansin mo, yung mga gulay niya, ayan yung mga gulay niya, parang hindi tinamaan ng El Nino dahil dito sa kanyang tuklas na rainhose. So, nabibili lang to sa Shopee, sir, no? Yes, Shopee lang yun, sir. So, ayun, sir, maraming salamat at kasama natin si sir, at saka ating videographer. Ayan, maraming salamat. Ayan, kaway-kaway. Please subscribe. Please subscribe, Pinoy Palaboy, and then Apos Farm. Yes, Apos Farm. So, yun mga ka-agri, maraming salamat. So, isang technique na naman, huwag tayong matakot. Kahit anumang sakuna, tagulan man yan, taghangyan, lahat po may paraan, nakakalat yan dyan. Sabi nga ni sir, tuloy-tuloy lang ang laban sa farming. Kasi dito tayo nabubuhay at saka maraming nabubuhay. Yes, lalong-lalo na sa mga nanonood sa atin kung paano yung mga idea magkapagbigay sa kanila ng motivation kung paano ang farming. So ayan, maraming salamat at magandang araw muli mga ka-agri. Laban lang sa hamon ng buhay. Laban lang tayo mga ka-farmer.